Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli namang nagbabalik yung lingkod, Ronde TV, no? Bago tayo magpatuloy mga kababayan, hihingi lang po ako ng konting pabor. Sana po paki-like ng video na ito at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na aking YouTube channel, Ronde TV, no? Tuloy na tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Yun na Police Major Alan De Castro ay tumanggi nga ito mga kababayan na magbigay ng DNA sample mga kababayan ay talagang kitang-kita na dito na itong si Police Major Alan De Castro ay umiiwas sa ginagawa nga ngayong mga pag-iimbestiga laban sa kanya mga kababayan. Imbis na makipagtulungan ito sa ginawang investigasyon dahil nga ito'y isang pulis mga kababayan, siya pa mismo ang tumatanggi. Biruin nyo ba naman mga kababayan, gusto ngang kuhaan ng DNA samples itong Police Major na ito. Pero mga kababayan, ang sagot doon sa CIDG na talagang gumagawa ng paraan para nga magkaroon nga ng linaw ang kaso na ito. Ang sagot ba naman ay hindi daw siya magbibigay ng DNA samples at harapin na lang niya ang kaso sa korte mga kababayan. Ibig sabihin mga kababayan, itong si Police Major Alan De Castro ay nagpapakita lang na guilty ito. Ito nga ang may kagagawan sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Kasi nga kung wala naman siyang ginagawang kasalanan, hindi naman siya yung gumawa nga doon sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon, gagawin niya lahat mga kababayan, makipagtulungan siya kahit pa naman anong klaseng DNA samples ang kukunin sa kanya ay ipipresenta na niya ang kanyang sarili para nga malinis yung kanyang pagkatao mga kababayan. Yun ang wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. General Lucas, ipaalam po sana kami ng follow-up. Tama ho ba na ito pong person of interest natin, si Major Alan De Castro, ay na-dismiss sa servisyo, therefore siya po ay mapapakawalan sa kustudiya ng PNP kasi dati siya po ay nasa holding area ng PNP. Is it true na pakakawalan na siya sa kustudiya ng PNP, so he's free as a bird na lalabas na? Opo, tama po yan. Dahil noong January 16, napirmahan ko na po yung dismissal order niya as recommended by RIAS 4A. So, nung natanggap niya yung dismissal order niya, is wala na po sa custody ng Philippine National Police, particularly ang Calabarzon, itong si Police Major Alan De Castro. Okay. Para sa akin ang dating niya, sir, good and bad. Good dahil wala sa serbisyo, hindi niya na ma-influensya yung investigasyon. Hindi niya magamit yung kanyang posisyon. On the other hand, since wala na sa poder ng PNP sapagkat siya po'y sibak na, is kailangan pakawalan siya ng PNP at wala nang may hawak sa kanya. So he's free to go. So pwede na ho siya magtago kung sakasakali man he chooses to hide for whatever reason or tumakbo man kung saan niya gustong tumakbo, libre na po siya. Tama? Yun yung bad doon. Tama po yan. Pero ang PNP mo ay may paraan po para i-monitor itong kinaroroonan ni Police Major De Castro. Ang sa akin sana, sir, sana yung pagbitaw sa kanya or pagsibak sa kanya ay yung bang nililitis na yung kaso sa korte. Pero meron po kasing motu proprio investigation na ginawa ng RIAS natin. So kung hindi po natin pwedeng pahabain yon dahil mawawala na po sa proseso. May proseso po kasi yun. And dapat sa ganitong araw, dapat matapos yung investigation na yon. Nagkataon na nauna itong administrative case niya na ma-resolve. Don't get me wrong, General. As a matter of fact, very commendable po yung naging resulta ng investigation at aksyon na ginawa po ng inyong RIAS. Napakabilis nga po. Okay, ibig sabihin very competent po yung mga taga-RIAS. Hindi ko kine-question yan. Yun nga lang po, yung sinasabi din ng iba, paano yan? Wala siya question ng PNP, pwede siya magtago. Sabi niyo, meron kayong way na monitor, pero wala naman kayong way na para pigilan siya kung siya po'y tumakas, lumabas ng ibang bansa. Well, that will depend po kung ma-resolve kaagad yung final sa kanyang criminal case dito sa Batangas. Kaya nga po, kung halimbawa sir, pinakawalan siya ngayon, di ba sir, nakawala na siya? Opo. Alam mo, bumili siya ng ticket papuntang Hong Kong bukas o China, hindi natin siya mapigilan. Kasi wala pa namang kaso sa korte, wala pa namang departure order na i-file because meron ng warrant. Di pa ba, sir? Tama po yan. Okay. Nung makausap ko si Colonel Jacinto, yung CIDG ng Region 4A, meron na po nakuhang 2 hair strands doon po sa kotse. Yung hair strands daw po na yun, it belongs to a male. Now, ano na po nangyari,
Sir, yun po ba ay na-cross match na sa mga person of interest? Well, Yung evidence ongoing pa po yung investigation na ginagawa ng CIDG dahil yung criminal aspect ng case ni Major De Castro is hinawakan po ng CIDG. Yung administrative case lang po niya, yung hinawakan ng PRO Calabarzon. And doon sa tinatanong nyo, ang pagkakaalam ko, meron na po silang request papunta sa korte para i-compel itong person of interest na magbigay ng sample ng DNA. Sige po. So pupunta na ako kayo sa CIDG. Maraming salamat po, General Kenneth Lucas, Regional Director ng Region 4 IPNP. Sir, mabuhay po kay General Lucas, sir. Welcome po, sir. At maraming salamat din po sa pagkakataon na binigyan nyo sa amin. Colonel Malinaw, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator Rafi at sa lahat ng followers po rin. Okay, nung last time mag-usap tayo, yung dalawang hair strands na nakuha nyo po sa kotse at sabi nyo po, kausapin yung inyong legal team para makumpel yung pong mga person of interest na submit themselves sa cross-matching nung na-retrieve yung ebidensya. Nangyari na ho ba yun? I have requested the PNP Calabarzon na kung pwede kami makakuha ng sample specimen dun kay Alan De Castro at saka kay Jeffoy Magpantay kasi nasa pangalaga nga nila. Opo. However nga sir, unfortunately, na-dismiss na po siya. Yung request po namin, gumawa rin po talaga kami ng request but hindi lang po umabot. When did we talk, sir? Yung nag-usap tayo doon? January 11. January 11, ano po? Yes sir, yes sir. Okay. What date was that? January 11, Thursday po. Thursday. Ano ba ngayon? Ngayon po ay January 19 po. 11, 12, 1 week 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, kailan lang po napakawala ng PNP sa kanilang kustodiya? 16 sir, 16. 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 na effective lang sir ng... Okay. So matapos tayo mag-usap, sir, hindi nyo po agad kinabukasan, Saturday o Sunday? Minsan, naggawa kagad kami namin. I think that was Friday sir. Naggawa agad kami na request Okay. sa proper age, yes, sir. Okay, nung nagawa kayo ng request, what date was that, sir? On that day, sir, na nag-usap tayo, I think Friday. Okay, sir. sige po. Kailan po na-receive ng region On ng same region date, sir. 4? Same date po. Same date. Po. Nung ma-receive po nila, ano po naging reply? Sir, our request sir, is for the availability of Alan De Castro if he will consent to the extraction of sample specimen. If he willingly submit himself. So, did he Yes, sir. submit himself or did he turn it down? Sir, wala po. Ang in-specify ko dun, sir, is makakuha kami ng official reply, black and white, kung papayag o hindi, para lahat meron na may paghahawakan. Kaya nga po, sir, so nung pinadala nyo on the same day, yung request, ano po ang naging reply? Negative pa, sir. Negative. Hindi sila sumagot. Yes, sir. Okay, so walang problema dito yung talaga magaling itong CIDG. Again, pangalang beses na ako saludo sa inyo, General Malinaw. No, last time, if you remember, sumaludo po ako sa inyo dahil mabilis kayong umaksyon at yung mga pinagsasabi niyo po, talagang Yes, sir. it is expected na yun po talaga ang dapat yung ginawa. And I Yes, sir. appreciate Yes, sir. that. So, dito ngayon, sinasabi niyo po, nag-request kayo sa region na para i-compel kasi nasa kustudiyan nila yung si Major De Castro Yes, sir. na para makuha ng specimen para i-cross-match doon sa nakuha niyong Yes, sir. ebidensya. And also the drug test, sir. And also the drug test. And the drug Tatlong test test. po yun, sir. Hair, blood, and drug test. Right. Pero inupuan lang po ng region. In other words, lumilitaw. I cannot comment on that, sir, no? Kasi kami, sir, we submit the request and we are waiting for the reply. Wala akong nakikitang problema dito sa CIDG. CIDG is doing their best. Ang di ako okay dito sa mga regular na pulis. Ito yun pag pulis, binibaby-baby. Pero kung ordinaryong mamamayan lang itong suspect, naku, kahon na ito. O baka patay na, etc. Naku, Pero tagal na dahil kulong yan. kabaro, yun, wala na. Nakawala na. Walay na. Major General Kenneth Lucas, magandang hapon po, sir. General. Opo, magandang hapon po. Okay, General, kausap ko po sa kabilang linya si Colonel Jacinto Malinaw. Nung January 11, nung kausap ko po siya, sabi niya, on that same day, nagpadala siya ng sulat sa region requesting the region, since nasa kustodiya po ng region, si Major Alan De Castro, na i-compel na mag-submit ng specimen para sa cross-matching ng evidence na nakuha sa kotse. Inupuan lang po yung request ni Colonel Malinaw. What happened po, General? Well, we sent a letter to Police Major De Castro. Unfortunately, sir, siguro ang advice ng abogado niya is huwag magbigay ng DNA sample. But do we have that in black and white, sir? Opo.
So ang gusto ko lang malaman, sir, totoo ba na-receive nyo January 11 yung request ni Colonel Malinaw? At nung ma-receive nyo po, sir, ano naging course of action ninyo? Well, akaran po nating dinirect si Major Alan Di Castro para magbigay ng DNA sample niya. Unfortunately, ang advice ng lawyer niya is hindi magbibigay. Okay. So, ibig sabihin, Ayaw nga. sinulatan niyo po, kinausap niya agad si Major Di Castro. Talaga. Tinausap ko po siya mismo. Andito lang po siya sa camp ng PRO Calabarzon. Okay. Anong sagot niya po Opo. sa inyo, General? Bilang isang major siya, ano sabi niya? Ang sagot po niya sa akin is magko-confer siya dun sa lawyer niya. Okay. Kailan po yun yung tinanong niyo siya kung pwede nang Kung makumpara siya? 12 po yun or 13, kung hindi po ako nagkamali. Doon pa lang alam na this, ano? Kasi kung wala kang tinatago, Alam na. malinis ka, why not? Ito na, sige. Pero wala po kayong ginawa personal convincing na, bata, sige na, kung talaga Meron malinis po. ka na, yun ang pinapalabas mo, malinis ka, wag na mag-lawyer, pumayag ka na. I would have done that if I were in Opo. your shoe. Opo, ginawa ko po yan dito sa opisina namin, no? Pinatawag ko siya and kinonvince ko siya. Lahat na sinabi ko sa kanya. Unfortunately, yung lawyer pa rin niya ang sinunod niya. Okay, nakalumo naman to. Yung tumanggi siya. So, nung pagtanggi niya, sir, wala na kayong magawa, and then you have to let him go. Opo, at nag-usap na lang po kami ni CIDG kung ano yung next na gagawin namin. And of course, through a court order yung gagawin So, namin. pagkatapos po, sir, nung tumanggi siya, then lumabas na po yung resulta ng RIAS na pakawalan siya kasi dismiss na siya from service. Tama? Hindi po. Lumabas po yung recommendation ng RIAS nung 16 po, ngayong 16 January. Ano po naging basehan po para ma-dismiss siya sa servisyo at mapakawalan na po sa kuslinyo ninyo? Yung extramarital affairs po niya. Opo. Kung yan lang po pagbabasehan, ang dami po dyan sa pulis, baka maubos po yung pulis natin kasi marami ng mga pulis natin dyan. Pasensya na, nagkakaroon ng extramarital affairs even while we speak. So dapat lahat din yun gawa ng motu proprio investigation, wag na itong Di Castro. Well, meron na pong mga na-dismiss na mga kapulisan tungkol dyan sa kasong yan, no? And of course nga, ang kagaya ng binibitawan ko dati na pag merong mga polis na merong extramarital affairs is yung integridad ng kapulisan natin yung nawawala. Kaya nga po nagkakaroon ng motu proprio investigation. Yan ang mga kababayan, malinaw na ito nga si Police Major Alan Di Castro ay tumanggi nga para magbigay ng mga DNA samples mga kababayan na ayaw makipagtulungan. Kasi nga sa kanyang kaloob-looban ay talagang mayayari siya mga kababayan kung magbigay siya ng DNA samples katulad ng buhok, dugo. Ayaw nga rin mga kababayan na ayaw rin magpa-drug test ayon sa CIDG mga kababayan. At yun ang tanong ng ating mga kababayan, bakit pinakawalan? Doon pa lang sana mag-isip na itong mga matataas na opisyal ng mga kapulisan natin mga kababayan na ayaw nga makipagtulungan, ayaw magbigay ng DNA sample. Dapat doon pa lang siguro hindi na nila pinapalayo, hindi na nila pinakawalan. Kasi nga mga kababayan, may tendency o may pag-asa ito na makakalayo o magtatago mga kababayan, at hindi na magpapakita. At yun namang sinasabi ng ating mga kababayan, bakit nauna itong administrative case kaysa criminal case mga kababayan? Dapat tama nga si Idol Senador Rapi Tulfo, dapat doon na nila dinismiss nung itong si Police Major Alan Di Castro, doon na nila tinanggal sa pagkapulis o sinibak sa pagkapulis nung pagka na mga kababayan, gumugulong na yung kaso laban dito kay Police Major Alan Di Castro para naman hindi magiging parang ay may pinapaboran talaga itong Philippine National Police mga kababayan. Kasi nga mga kababayan pag once na itong si Police Major Alan Di Castro ay makalayo ito, makalabas ng bansa ito, naku po, niwala kayo, hindi na naman ito mga kababayan, maa-aresto. Yun lang hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Nakapanglulumo nga talaga, sabi nga ni Idol Senador Rapi Tulfo. Kasi nga ayaw makipagtulungan mga kababayan. Ayaw man lang pumayag na makuhaan ng DNA sample. Yun ang shout out kay Mark Medina, shout out kay Christina Goltico, at shout out kay Susan Castillo, shout out din kay sino ba ito? Marisa
Maribelia, shout out kay Marilo Giray, shout out kay Ger in Waiting, Eating Ting. Uy, ibang pangalan to ha. Shout out kay Philly Kiana, shout out kay Christina Butico, shout out kay Aurora Ronyo, shout out kay Lourdes Manaran, shout out kay Jeannie Aquino, shout out kay Lihia Galilea, shout out kay Jusing Astiliro, shout out kay Ma'am Berje Berheligius ng Pulilan, Bulacan, shout out kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan, shout out kay Robert Tawada ng Ilido, Palawan, kay Lynn Hilin, shout out kay Early De Vera, shout out Cecilia Adriano, shout out kay Yolanda Diaz, shout out kay Pina Benito, shout out at kay Enrico Aguirre. Yun ang mga kababayan, dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat, God bless bawat isa sa atin.